Mula nang tayo'y di na nagkita. Magandang araw po sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Narito po ang karugtong ng kasaysayan na itinampok namin sa linggong ito, dito sa ating dulang. Luha. Anong sinabi mo? May makikituloy dito sa bahay? Oo, kaibigan ng anak mo. Ano ka ba naman? Hindi ka ba nag-iisip? Alam mo ba yung sinasabi ng anak mo sa'yo? Gusto lamang tumulong ng anak mo. Ayaw ba nun? Kahit paano ay nakakatulong ang anak mo. Yun na nga eh. Gustong tumulong sa ibang tao pero ang sarili niya, hindi man lang niya magawang tulungan. Ay, bakit ba? Ang kitid ng utak mo. Malay mo na balang araw, magagailangan din ng tulong ang anak mo. Hindi mangangailangan ng tulong ang anak mo kung may sarili siyang trabaho. Ay, sobra ka naman. Hindi porke marami ka ng pera, hindi mo nakakailanganin pa ang tulong ng iba. Talaga naman eh. Ha? Tulad ngayon, ano pang tulong ang hihingin ko sa ibang tao? Ha? Bukod sa magiging pensyonado ako, balang araw, malaking pera matatanggap ko. Ha? Paano? Hindi lamang 2 trabaho ko, kundi 3 pa. Kung yung anak mo kasi, ginaya ako sa kasipagan ko, hindi naman magkakaganyan. Tingnan mo yan, walang trabaho hanggang ngayon. Ay, dako, nagyabang ka na naman. Kung yung pagyayabang mo gawin mong kapaki-pakinabang. Ako, anong ibig mong sabihin? Simple lang. Magiging maganda ang tingin sa'yo ng mga kaibigan ni Alex kasi marunong kang tumulong sa kaibigan ng anak mo. At ano ang iisipin ng mga kaibigan niya? Mabuting tao si Alex kasi mabuting tao ang kanyang ama. Yun ang sasabihin ng mga kaibigan ni Alex sa'yo kung patutuloyin mo dito ang kanyang kaibigan. Gabi na naman. Wala na naman ako sa piling ng mga kabarkada ko. At tulad naman itong mga nagdaang mga gabi, malulungkot na naman ako. Nagbalik bayan lamang ako. Bigla na lamang akong nakaramdam ng ganitong klaseng lungkot. Hindi naman dating ganitong nararamdaman ko bago ako bumalik ng Pilipinas. Wala namang pagbabago sa pagkikisama sa akin ng mga kabarkada ko dito sa Amerika. Pero bakit biglang nakaramdam ako ng lungkot? Nagre-ring yung cellphone ko. Sino kaya? Gabing-gabi na ito, tumatawag pa. Simple pala. Bakit kaya? May problema kaya ang taong ito? Sa oras na ito, tumawag siya. Sa bagay, baka siya nang makakasagot sa katanungan ko. Hello? Hello? Pare? Makoy, napatawag ka. Namiss mo yata ako kaagad Kararating ko lang Napatawag ka ulit. Kahapon lamang tayo nagkausap Kung kasi pasensya ka na kung nagambala kita. Gusto ko lang kasing kumpirmahin kung talagang pwede akong tumuloy diyan sa bahay ninyo. Oo naman. Sa katunayan nga nabanggit ko na sa mga magulang ko at pumayag na silang tumuloy dito. Basta hindi mo sila pipirwisyon sa mga gastusin mo at iba pang pangangailangan mo. Oo, pare. Tutuluyan lang lamang talagang kailangan ko. Walang bahala sa pagkain ko. Okay. Kailan bang dating mo dito? Sa lalong madaling panahon, pare.
Gayong araw ang dating ng kaibigan mo na manggagaling ng Pilipinas. Opo. Sigurado ka bang mabuting tao yan? Mama, hindi ho ba't sinabi ko na sa inyo na kapitbahay siya nila Kuya Carlos sa Salisay? Nasisiguro ko na kilala ninyo ang kanyang mga magulang dahil kapitbahay lamang sila ni na Lolo. Matagal na ako dito sa Amerika. Marami na akong hindi kilala sa Salisay. Kung hindi na ninyo kilala ang kanyang mga magulang, sina auntie at uncle ay kilala siya. Dahil nang gabing nagpadispedida ako, ay nakita ko pa na kausap ni uncle ang kanyang ama. Oh, oo na. Pero tulad ng sinabi ko sa'yo, bahala siya sa mga personal niyang gastusin. Oo, alam na ho niya yun. Wag po kayong mag-alala. Doon siya sa kwarto ko matutulog at siya ang sasagot sa pagkain niya. Talagang tutuluyan lamang niya ang tutulong natin sa kanya hanggang sa magkaroon siya ng trabaho. Magpasalamat ka at nadistino sa ibang estado ang papa mo. Kundi, hindi ako papayag na tutuloy dito yung kaibigan mo dahil tutol ang papa mo. Huwag kayong mag-alala, Mama. Makakaalis dito ang kaibigan ko bago pa umuwi ang papa. Oh, baka siya na yan. O, ikaw nang magbukas sa kanya at ako'y papasok sa kwarto ko. Oh, kanina pa kita iniintay pa na. Pumasok ka. Salamat, pre. Hindi ka ba naligaw? Hindi naman. Binigay mo kasi ang kumpletong address niyo eh. Kaya ito. Ito yung mismong pinakita ko sa truck driver. Hindi naman nagkamali. Mabuti naman. Teka, kumain ka na ba? Ay, oo pare. At pagdating sa pagkain, wala kang aalahan sa akin. Kasi, nasa budget ko na yan. Tanging ang tulong lamang na kailangan ko, tatanungin ko utang na malaking loob sa'yo yung tutuluyan ko talaga. Siya nga pala. Hindi ba sinabi mong marunong kang mag-drive? Ay, oo pare. Kahit, kaya ko. Dati akong driver ng truck eh. Tamang-tamang dating mo, pare. Ha? May kilalang kaibigan ko na naghahanap ng driver. School bus ang dadrive mo, pare. Talaga? Oo, para sana sa akin ang trabaho na yun eh. Kaya lang, masasagasahan ang mga schedule ko sa barkada. Kaya't inayawan ko. Andito nga't pagdating mo, tamang-tamang trabahong yun sa'yo. Kung marunong kang magmaneho. Teka, ilang araw nang hindi ko napapansin na dumadalaw sa'yo si Marika. Ewan ko po, Inay. Pakialam ko doon. At bakit ninyo siya tinatanong sa akin? Malay ko ba kung nasaan siya? Ay, nasaan na kaya si Mark? Sa lahat ng manliligaw mo, siya ang gusto kong maging asawa mo. Inay, bakit ko naman siya sasagutin? Hindi naman siya nagliligaw sa akin. At kahit pa manligaw siya sa akin, hindi ko papansinin. Hindi siya ang pinangarap kong lalaki, ano? Mabuti pa si Mark eh. Tahimik, masipag, at may pangarap sa buhay. Paano naman ninyo nalaman? Nagkakwentuhan kami minsan nang pumunta ka dito. Pero wala ka. Teka, naliligaw ba siya sa'yo o hindi? Hindi nga po. At tulad ng sinabi ko, kahit manligaw yun sa akin, wala siyang mapapala. Kaya't, pwede ba? Huwag niyo nang itulak sa akin ang lalaking yon dahil mapapahilamang siya sa akin. Bakit naman? Paano kasi? Naliliitan ako sa kanya. Bukod sa payatot, pandak pa. Anong pandag na sinasabi mo? Magkasing tangkad naman kayong dalawa. Yun na nga ho Magkasing tangkad kami.
Ayoko nang magkasing tangkad lamang kami. Gusto ko yung mas matangkad sa akin. Yon ang gusto ko at maskulado. Oo, nandito na yung kaibigan ni Alex. Anak pala siya ni Artemio, na kapitbahay ni Napapang sa Salisay. Di, kilala mo kung gano'n ang pamilya ng taong pinatuloy mo sa bahay. Oo, mabubuti silang tao. Personal kong kakilala ang kanyang mga magulang, kaya dapat lang pala natulungan natin para wala silang masabi sa atin. At nang sakali mang mangailangan din tayo ng tulong, lalo ng anak mo, matutulungan siya. Ayun, sinasabi ko na nga ba kaya ka tumutulong dahil umaasa ka, natutulungan ka rin. Ay, syempre naman na. Alam mo, ang tunay na mabuting tao, yung tumutulong na hindi naghihintay ng kapalit. Oo da. Hayan ka na naman naninirmon ka na nabaan. Parang hindi ako magsisermon. Hindi mo ginagawa ang obligasyon mo bilang magulang. Anong hindi ko ginagawa? Nagtratrabaho din ako para sa pamilyang ito. Nakakatulong ka nga sa pinansyal na bagay pero ang pangangailangan ng anak mo tulad ng pangangaral, hindi mo ginagawa. Paano na lamang kung yung anak mo kung lagi nasa atin? Matanda na tayo. Paano ka mahina na tayo? Na hindi na makapagtatrabaho. Sino ang magtatrabaho para sa kanya? Ay, oo da. Hayaan mo't kakausapin ko siya. Nag-iisa ka lang. Magmula nang tayo'y di na nagkita. Yung kaibigan mo, si Mark, kumusta? Nakahanap na ba ng trabaho niya? Oo, Mama. May trabaho na po siya. School bus driver. Mabuti naman kung ganun. Siya nga pala. Ikaw, kailan mo planong maghanap ng trabaho? Mama, ilang beses ko bang sasabihin sa inyo, hindi ko pa feeling magtrabaho. Pero anak, 25 anyos ka na. Hindi ba't dapat naghanap ka na rin ng trabaho? Tingnan mo si Mark. Kararating lang dito may trabaho agad. Pwede ho ba, Ma? Una niya akong kumpara kay Mark. Kasi si Mark, dapat lamang siyang magkaroon ng trabaho. Dahil wala itong aasahan dito sa Amerika. At sa kanya umaasa ang mga magulang niya at kapatid sa Pilipinas. Pero hindi na kami bumabata ng iyong papa. Sino ang susuporta sa'yo? Halimbawang mawala na kami. Bakit ho ba pinaproblema niyo ang mga bagay na malayo pang darating? Huwag kayong magkalala. Maghahanap din ako ng trabaho. Kailan, ada? Huwag kayong mag-alala. Maghahanap din ako ng trabaho. Pero wag muna sa panahon ito. Oh, may kumakatok. Baka si Mark na to. Mark, pumasok ka na. Hindi na kalakyan pintuan. Tita. Nandito po naman pala kayo sa bahay ninyo. Magandang hapon po. Magandang hapon naman. Tamang-tama pala. Narito pa kayo. Bumili po ako ng pagkain natin. Naku, kumain na kami ni Mama. Itago mo na lamang yan para sa hapunan mo. Sige naman, iho. Tapos na kaming madaghalian. Hindi po. Para po sa ating lahat ito dahil ibinigay na po ang unang sahod ko. Talaga? Oo, pre. At ang gusto ko, magsalo-salo tayo. Mula sa unang kong sahod, bilang pasasalamat ko sa pagpapatuloy niyo sa akin dito, sa inyong bahay.
Kamusta? Hindi ka pa ba homesick? Na-homesick din, kaya lang, tinutuon ko na lamang sa trabahong oras ko para hindi ako makaramdam ng homesick. Mabuti naman kung ganun. Siya nga pala. Baka gusto mong sumama sa akin mamayang gabi. Ha? Saan, pre? May car race mamaya. Baka gusto mong sumama. Ay, nako, hindi ako pwede, pre. Dahil may trabaho eh. Ano? Hindi ba 8 to 10 lang ng umagang trabaho mo sa school? At babalik ka na naman ng 3 to 5 ng hapon? Oo. Hindi ba libre ka na sa alas 5 ng hapon hanggang magdamag? May nanggalok ng trabaho sa akin ng gabi, pare. Sayang naman yung kikitain ko. Kaya tinanggap ko para pandagdag ng ipon. At baka sa susunod na buwan, makalipat na din ako ng tirahan. Ha? Lilipat ka na kaagad ng trabaho? Oo, pare. Kasi yung pangalawa kong trabaho layo dito eh. Ganun ba? Oo. Paano? Iiwanan na lang kita. At maliligo pa ako para dun sa pangalawang trabaho ko. Akala ko ba, sa makalawa pa ang dating mo, napagayata ang uwi mo. Kung kasi biglang sumakit itong bato ko at hindi magandang pakiramdam ko, kaya ubuwi na ako. Ganun ba? Teka, imamasals ko pa ang sige iyong nga, batok sige. para makapag-relax ka. Sige. Sige, umupo ka. Ganyan. Yan. Sarap sa pakiramdam ang kapag minamasahe. Siya nga pala, kamusta na si Mark? Naroon pa rin ba siya sa kanyang trabaho? Oo. At 2 na nga ang trabaho niya. Ay, nako. Mabuti pa nga itong si Mark eh. Mas matured pa yata sa pag-iisip niya kaya sa anak mo. Alam mo, karpintero lamang kasi ang hanap buhay ng kanyang ama. At walang trabaho ang ina. Kaya kapilitang magtrabaho sa kanyang murang edad. Kung may naidulot mong mabuti kay Mark ang hirap ng buhay, yung natuto itong maging independent. Katulad ni Alex. Porque alam niyang kapwa tayo may trabaho, umaasa lang sa atin. Ay, huwag mo namang ikumpara ang anak natin kay Mark. Dahil may maganda naman sa ating anak eh. Ano? Ano maganda sa ating anak? Sige nga, Abel. Matulungin ang anak mo. Kahit pa matulungin niyang anak mo, wala siyang trabaho. Wala siyang sariling pera. Anong itutulong niya? Alam nga namang hihingi pa sa atin ang kanyang itutulong. Darating din ang araw na matatauhan ang anak mo. Nako, kailan pa? Pag pareho na tayong mahina. Paano kung bukas makalaway mamamatay tayo? Saan siya kukuha ng ikabubuhay niya? Sa mga pangangailangan niya? Alalahanin mo. Hindi natin hawak ang buhay natin. Pwede ngayon, bukas mamatay tayo. Hindi ba? Ay, naku po. Hindi kasi ako pinapakinggan ng anak mo eh. Paano kanya pakikinggan? Sinanay mo yung anak mo. Kinukonsinti mong ginagawa eh. Naririyan na yan. Wala na tayong magagawa pa. Meron ka pang magagawa. Kung umpisan mo na ngayon ang pag-aaral sa kanya. Habang kapwa tayo malakas pa. Habang bata pa siya, may pangaralan mo na siya bago pa mahuli ang lahat. Nag-isa ka lang. Magmula nang tayo'y dinanagin. Hindi na kaya magbabago ang ugali ni
Alex, mga giliw naming tagapakinig, sundan bukas ang karugtong ng kasaysayan na itinampok namin sa linggong ito dito sa ating dulang. Luha! Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrehal Narnola, Susan Madikden, Robert De Guzman, Jun Cabato, Emma Dalope, Andrea Solar, Ami Diaz, at si Oscar Ora. Technical Supervision at Musika, Oscar Ora. Nilapatan ng tunog ni Robert De Guzman, Willie Francisco. Sa panulat at direksyon, Eva Alcoriza. Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines. Alaala nating di malilimutan, kay sarap ng ating suyuan. Lagi kong natatandaan, maligayang araw nating nagdaan.